Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy na tayo ngayon sa ating FIDE World Cup na sinusubaybayan. Napakalapit ng matapos. Nagkaroon na po ng pang-pinale pero aalamin natin sino ba ang mga nakapasok sa pinale at papaano nangyari yon. Pumili tayo ng tag-isang best game ng bawat bakbakang naganap sa katatapos lang na semifinal round at nagkalaglaga na nga itong magka-teammate. Unahin nating i-analyze ang laro ng parehong Uzbekistan Grandmasters Nodirbek Yakubov versus Javukir Sindarov at isusunod naman natin mamaya ang madiinang bakbakan between Esipenko Andrei ng Russia and Wei Yi ng China. Grabe ang bakbakan. Okay, bago natin simulan yan mga kamatsas, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniiwan sa atin hatid ng Internet Chess Club. Okay, atras ko muna mga kamatsas kasi ito yung iniwan nating puzzle sa ating last upload. Ayan. Okay, why to play? Congratulations sa mga nakakita ng excellent sacrifice. Check ng knight, inilagan lang. Bakit po? Pag kinapture, imagine niyo ilag, papasok ang queen sa g5 at nako, mamamatyas ang black dyan. Kaya delikado. Kaya inilagan lang eh. Pero susundan ng isa pang matinding sacrifice para talagang ma-expose ang black king at magkaroon ng matyas. Pag kinain po kasi yan, pwedeng chumek sabay g6 or g6 kagad, kain-kain, queen h3 and then may paparating na matcha sa h7. Okay? Kaya pag knight takes h7, giname over na ng Internet Chess Club. Di na niya pinagpatuloy pa. White wins. Okay? Ito naman, ang iiwan nating puzzle for today's video mga kamatsas. Okay? It's white to play. Lapag nyo uli ang inyong kasagutan sa comment section down below. Pupusuan po natin ang inyong sagot. Basta nag-effort kayo, tama man o mali, pupusuan natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po at pagsubaybay dito sa ICC. Tuloy-tuloy ang raffle natin mga kamatsas ha. Sa mga di pa nakakatapos ng weekly puzzle solver sa isa sa mga missions, pag kinilik nyo yung mission sa upper part corner, ay 50 over 50. Tapusin nyo lang yung 50 puzzles. Padala nyo sa akin yung screenshot doon sa Kamatyas Messenger. Ay, lalagay ko kayo sa list. And then, raffle natin bukas sa ating live streaming ng ating Internet Chess Club. Ayan. Okay? Ano po yung mga prices? Nako, dinagdagan ko po. Natuwa kasi ako eh. 5 tagwa 100 pesos GCash, isang 500, at isang 1,000. 7 ang ating ipamimigay na papremyo. Ano ang entry? Gawin nyo lang yung task weekly. Next week kasi iba na uli yung task. Maaring dagdagan ko po or maaring ibahin natin kung ano yung tatapusin yung missions dito sa Internet Chess Club. O, gawa na kayo ng account kung wala pa. Free lang ito mga kamatsas. Matitraining ka na. Linggo-linggo may chance ka pang manalo ng GCash. Sang ka pa? Di ba ang saya? O, 5 100 GCash, isang 500, isang 1,000. O, edi 7 ang pamimigay natin bukas sa ating live streaming. Kaya ano po kayo, manood kayo ng live streaming natin bukas sa ICC ha. Internet Chess Club. Okay, simulan na kagad natin ang best games ng bakbakan. Nag D4 si Yakubov, D5 si Sindarov, C4, E6, Queen's Gambit declined ang pinasok at nag C6, Semislav. Oh, Semislav na yan. Bishop G5, Knight BD7, pero kinapture ang D5. Niliko sa Queen's Gambit decline exchange variation. Ang talagang diretso kasi niyan E3 eh. Yan talaga Semislav iniliko. Okay? Pinunta sa exchange variation. Nag H6, okay? Sinubukan ng bishop, kakainin ba o aatras? Ayun, umatras lang. At hinabol naman ni Sindarov, na iirita siya sa bishop na yan, masyado raw malakas. Kaya gustong habulin, bumishop E5 muna. Okay? Kinain, kain. Dito po madalas nangyari na sa akin tong position na to, ilang beses na sa akin pong experience. Knight ang pinangkakain ko dyan. Para may threat sa knight. Na kapag umatras, sinusundan ko ng F4. Kalakas ng knight sa E5. Bidang-bida yan. Tapos bishop D3, castling, lakas ng knight sa gitna. Oh. Yan ang madalas kong ginagawa sa experience ko. Pero medyo bago yata itong ginawa ni Yakubov po ng pinang-capture. At medyo tamang duda naman si Sindarov. Baka mamaya hindi makabalik ang knight dyan. Matret yung knight. Kaya inagapan. Nilagyan ng suporta. At the same time kung hahabulin ng H3, G4, may aatrasan na. Yan po ang ibig sabihin ng G6.
At nag-bishop e2, ikinasa na. Talagang aalisin na lang ang knight talagang may pressure na. At yan naman po ang lumalabas na new move, novelty, wala sa libro. Dahil ang recorded pa dito may tumira bishop d3. Pero itong bishop e2 medyo mas masakit para sa akin kasi mas masakit sa black, no, kasi nakatama. Bishop b4, develop with pin at kinaslingan lang. Nag-queen e7. O yan, bantay muna sa pawn. Kung aalis ang knight, talagang tatamaan yan. At nag-queen d4. Okay, bukod sa extra, nahawakan ko yung queen sa pawn. Bukod sa suporta sa pawn, meron pa ako nakikitang push. Ayun, no, para bumuka ang diagonal papunta doon sa torre sa dulo. Okay, yan ang nakikita kong idea. Pero nag-knight g7 dito. Okay, panakip. Para may knight e6 din, nag-a3 muna. Okay, paalis muna sa bishop. Ayun na, inistorbo na ang queen umatras at nag-bishop g4. Oo nga, no, paano ngayon susuportahan yung pawn? Pag nawala yung knight, lalaglag yung pawn. Nag-knight a4, medyo nang gulo muna si Jacob Webb. Umatras, hinain, kain, at nag-queen d4. Talagang makulit yung queen, no? Talagang pinatunayan niya na hindi mo maaalis ang queen ko dyan. May threat sa pawn, may threat sa bishop. Kinain na yung knight, takes, and nag-b5 para hindi tamaan ng kain. Nag-bishop d1. So lumalabas dito ay bishop versus knight. Okay, kaya po nag-bishop dito para maka-f4. Ayun, para mapagtibay yung pawn at hindi bumagsak. Bishop c2, pang-abang muna sa knight, baka lumundag sa f5. Knight e6, sa e6 lumundag, queen c3, queen c5, ayun, hinamon ng queen to queen, hinain, takes and then f4 para secure na yung pawn sa e5 matibay. Knight a4, tineret ang pawn sa b2, rook b1 depensa muna, kasi po kung kakapturin ng tore, masyadong aktibo yung tore. Matutulungan ang black na maging activated yan. Tapos papatong doon, b4, mga ganong basag. So, nag-rook b1 lang. Tiyaga munang depensa. At nag-knight b6. Lilipat naman dyan sa square c4. So, malikot ang knight, ano? Nag-king f2. Para kung mag-knight c4 man, okay, wala ka ng threat. Yung pawn ay talagang depensado na. At nag-knight c4, pero may threat. Double. Dodobolin ng tore, oh. Nag-rook d1. Pangsalo, para walang lundag. At nag-king g7. So, ito na po. King g7, para naman makabasag. Ito nakikita ko dyan. At yung pawn sa g6, hanging pagka nag-f6 kagad Kaya yung king pang depensa. O di ba po, bawat tira may ibig sabihin, no, mga kamatya, sa pansin nyo, bawat tira nila may kahulugan, mayroon talagang logical explanation yan Nag-bishop b3, nagbadya na. Naiirita na dito si Jacob Webb, gusto nang iligpit yung knight na yan. Pero hinayaan lang ni Sindarov mo kami nakikita siyang something Sige, kainin mo yan, subukan mo lang. Binasag niya muna yung e5, capture, at dito kumapture na po sa knight, capture, and nag-g3, ayun, depensa muna. Okay, at siguro po, gets ko na. Kasi mag-g5 mamaya Inunahan na niya ng patibay bago pa dumating ang unos. Di ba? Patibay muna sa bubong. And at the same time, pwede na pong bumasag ng e4. May nakikita rin akong basag e4 dito na kapag kinain, rook d4, yung tipong gano'n mamumunit lang ng pawn structure. Yan. Kaya pag e4, wala nang hanging. Yan. Pero nag-rook e6, naamoy kaagad ni Sindarov. Laksang pang amoy, Pe-break ka dito, inabangan kaagad. At nag-rook c1. Oo nga naman. Kasi logically, parang wala nang ang silbi yung tore. Wala namang dinidepensa na. Wala nang umaatake Kaya nilagay niya. Pero ayaw ng computer. Ang gusto ng computer, rook d4. Ay, oo. Pipiliting bumasag. Patungan. Paano kung patungan para walang basag pa rin? Rook e1. Babasag pa rin. Babasag pa rin. Tingin ko equal lang ito, mga kamatsas, no? Pero ang ginawa, nag-rook c1, nag-b5. Talaga nga naman, tingnan nyo yung pawn structure, tibay ng c4, Nag-rook d4, ayun, nakita na ni Jacob Webb, babasag na siya. Pinatungan, nag-rook c3. Pero dito raw talaga dapat ang tama niyan para tuloy pa rin ang basag sana mamaya Pero gumanon King f6,
King F3. Ayan, para maka G4. Ayan, and then pero binad mo ba? Ano? Dapat daw accurate is B3. B3 para kahit papaano lumambot-lambot yung napakatigas na ano kayang tawag sa pawn structure na yan? The cross pawn chain. Nilagyan ng nilagyan ng paliwanag. Nag-King F3. Nag-H5, ayon, para pigilan ang G4. Pero accurate daw dito is King E7. Dadalin dito. Oo nga, may nakikita akong dalin dito. Pagka nadala yung King dyan, sabay C5, paalis dito, sipain talaga yung tore. Oo nga, no? Pero nag-H5, nag-B3, nakita rin, pampalambot. G5, basag na doon, kinain lang, kinain, check muna. Atras, hinain, at nag-A4. Okay, para basagin ng basagin, pero hindi po nagustuhan ng timplang yan. Dapat daw ang tira ay Rook F4. Kung mag-Rook F4, kung mag-Rook F4, bakit nung nasa King F3 pa lang ay hindi na lang iharang dun sa F4? Yan, magalaw kasi yung mouse ko ngayon, mga kamatsas, bumilis yung speed niya. Mas gusto ko, yung nga lang, prone sa kapag nahawakan yung mga pyesa kung saan pupunta. Kaya kailangan kontrolin ng kamay ko. So, balik tayo, nag-A4 and nag-Rook A8. Ayan. So, hindi pinansin, kinain-kain. Hindi muna, check muna. Baba, saka kinain. Pero dito kasi, ang naging mapanganib sa sitwasyon dito ni Jakub Webb, yung connected pass pawns ni Sindarov. Grabe. Gagapang yan. Nag-E4. Pero teka muna mga kamatsas, meron akong gustong klaruhin. What if Rook D5? Haharangan lang ng tore. Okay. So bali wala kasi kala ko makukuha yung pawn sa B5 Pero dito itsura pa lang. Grabe po. Grabe ang second rank control ng black. Nakakatakot na sa puti agad Nag-E4. Rook. Bakit gumanon? Rook B2? Ano idea? Di naman makatulak. Lagi may bitin dito. Para at least secure na. At least secure na kasi baka mamaya ma-check nga mamaya. Walang Rook F5 kasi nag-E4, yun ang purpose. Checkin na, kukunin na yon. So Rook B2, yun. Kukuha natin yung mga paliwanag ng tira nila, the best na So King G6, Rook C1 umatras, Rook C6. Ito na po ang plano ng pagdire-diretso ng connected pass pawns na yan. Masakit. E5, C3, Rook D3, and then nag-C2, dire-diretso, mag-Rook B1. Wala na, unstoppable mga kamatsas. Resign ang inabot ni Jakub Webb. Okay, dahil dyan, dumiretso po si Sindarov sa pinale. Swerte ng batang ito. Wala pa raw 20 years old ito, si Sindarov. Grabe ka bata, junior player pa pala ito. Nasa FIDE candidates na. Galing, Pero itong si Jakub Webb na natalo, may chance pa kung mananalo siya sa natalo naman sa bakbakan between Esipenko and Wei Yi, pwede pa siyang mag-third place. Pag naka-third place, pasok pa rin sa candidates. Kaya crucial po yung battle for third place. Yun ang matindihan. Kasi yung pinali ngayon, for trophies na lang yun, for premyo na lang pasok na pareho sa candidates yung parehong nanalo sa semifinals pasok na yun Ang diin niyan na crucial nasa third place. Sino papasok sa candidates? Yan, for World Championship. Okay, so bago po tayo lumipat ng best game naman between Esipenko and Wei Yi, ay tuloy-tuloy po ngayon ang ating Kamatsas Friday night Pwede na po kayo mag-register. Every Friday po yan at 7 p.m. online chess tournament. Subukan nyo po kayang-kaya nyong mag-join dito and mag-register. Ang Google form, ilalagay ko lang po sa comment section below and then sa description. Madali lang po mag-register. Try nyo na. As long as meron kayong Lichess platform, makakalaro kayo dito sa online tournament natin weekly ng Kamatsas Friday night at 7 p.m. Regular po yan, weekly yan mga Kamatsas. Kaya suportahan nyo po para magtuloy-tuloy ang ating programa. Ang huling laban nila sa tiebreaker rapid nila, nagkapisa ka na. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Gyoko Piano ang pinasok. At dito nag-C3, Knight F6, D3 muna, depensa sa E4, H6, at nag-B4. Ayun, inatake kagad yung bishop. Bishop B6, hinabol. Talagang ambitious idea. Atakador kasi itong si Wei Yi. Gusto kagad kulungin yung bishop Kinaslingan lang. D6 muna. At nag-Knight BD2, kasling.
Nag-bishop b3, ayun, pagkaganyan po, yung knight ilalagay sa c4 para kulitin ng atake yung bishop. At nag-rook e8 lang, knight c4 na, atras syempre, and nag-bishop e3, ayun, novelty, wala sa libro, b5 ang nakatala pa at may tumira pa ng rook e1. Pero itong bishop e3, ayon sa opening database record ng chess.com, wala na po. Bishop e6, develop, kinain ng bishop, kain, and nag-rook e1 at dito nag-rook a8, knight e3, hamon ng bishop, queen d7, umangat lang, depensa, nag-a5 muna, kain muna ng space sa queenside para medyo maganda ang space ng galawan. Mamaya, kinapture-capture at nag-knight e7. Very typical knight maneuvering, no? Papunta yan sa g6. At nag-rook d1, ikinasa na. Mamaya d4 yan, nag-aabang lang ng magandang timing. Knight g6, knight f5, pumasok na ang knight. D5, inunahan na ni Esipenko bago pa makaputok ng solid D4 mamaya. Dito si Wei Yi, inunahan na D5 at nag-C4. Okay, in-invite na lang. Sige, mag-react ka. Pupush ka ba? Capture ka ba sa E4 ko? O sa C4? Kinapture ang E4. Capture and nag-Queen C6 para may threat sa E4. Nag-Queen C2, dinipensahan at nag-King F8. Aba, yan ang mahiwagang tira. Sa dinami-dami ng ititira, king ang iginalaw dito. Ano? B6 ang, ito yung mga choices ng computer, B6, Rook A B8, and Rook A C8. Yan po, no? Pero itong King F8, medyo parang malalim. Nag-G3 lang para pamatay lang po sa mga posibilidad na lundag-lundag ng knight mamaya. At nag-rook D8, okay, neutralize the D file. Nag-rook D3 muna, angat, kinain, kain, at nag-king G8. Oh, waiting lang, ano? Knight D2, queen D7, hinamo na, nakipag-queen to queen, knight B3, at nag-knight F8, pupunta sa E6, rook D1, inagapan na kagad, agaw sa D file. Nag-F6 muna para solid, lalapit yung king mamaya, nag-B5 na. Ayun na, nag-create na ng pressure sa queenside. King F7, knight E3, lulundag doon para atakihin yung C7. Nag-rook C8, inagapan kagad ng maagang depensa. Pasok, knight D5, nag-king F8, knight B4, ayun, inirita na talaga ng tuluyan ang A6. Nag-knight E6 lang. Bigay lang ito? Malalim ang karga ng knight E6. Nag-F3 lang. Bakit po? Kasi kung kakapturin, capture, baliwala. At magbibigay pa nga sa black ng opportunity na makaatake sa B-file. Bakit baliwala? Pag kinain kasi yung pawn A6, may rook A8. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Pag nag-knight B4 atras, hindi pwedeng kumain. May knight no? May ganun. Aray ko. Madodouble dribble ang mga knights na yan. Yokababs. Ayun. Kaya dito ang ginawa, F3 muna at nag-rook A8. Ayun, sinapatan na ang depensa. King F2, king must be active pagdating sa endgame. Ika nga. Knight C5, hinamo na po ang knight. Kinain, kain. Rook D5, inatake ang knight. Knight E6 lang. At kinapture-capture, king E3. Grabe, no? Tingnan nyo po, para sa akin, slightly better dito ang puti. Kasi mas aktibo yung white king and then kitang-kita naman mas bumubuga ng atake itong puti. Formado yung knight and rook. Nag-G5 para walang F4. Ayun, sinicure muna ni Esipenko na hindi makapag F4. Kasi pag nakapag F4 po yan, manggigipit yan sa sentro Nag-C5 na. Rook B8, ayun, ginudmuban. Kumbaga, walang trabaho, Tore, mangyari. Magbabantay na lang bahabang buhay yan dyan. Ito yung papagapang, magsi-C6. Tapos mag-rook D7 na, gaganon na yan, papasok na, Tore. O kaya, nanggulo na si Esipenko. Tama ang desisyon. Kinain, rook A8 para may bawi din naman. Knight B4, ayun, bumawi. And then, nag-C6. Hinamo ng rook to rook. Nag-rook B4 lang. Atake muna sa knight. Rook B5, depensa. Pumasok ang knight. Check. King E7, knight D5 check, gumanon, and kumain doon. Nako, na bad move si Wei Yi. Hindi pala dapat pitasin yun. Dapat pala ang tira, rook F8 muna. Tore ang ipang pitas dyan. Paano kung tsumek ng Tore?
Magki-king F2. Papakain ito. Bakit? Wala rin bang, hindi rin ba ano to? Madidepensahan ba to? O kuha din? Kakain doon, sabay, Rook H8 dito pipitas. Nako, malalim. Malalim yung idea na yon ng Rook F8. Parang nakatutok na nga eh. Sabay aayawan. Ito naman, medyo malalim at malayong makita yon sa human side. O kasi, ano eh, parang tinutukan mo tapos iilag ka. Ang hirap talagang i-connect sa utak yun. O, eto madali kasi sa human side, madali nating makita yung pitas-pitas, di ba? Chumek muna, gumanon. Kinain, check, gumanon at kinain yung pawn. Okay, para atakihin yon. Chumek muna, another bad move by Esipenko. Dapat daw ang tira. King B5. Sabay ganon, ano, malalim. Grabe. Gumanon, kain. Ayun oh, nagbababad move sa Esipenko. Knight G4. Pero lamang pa rin sa Esipenko, ano? Kain sa evaluation bar, kitang-kita eh. Siya pa rin ang lamang eh. Kain, ganon, Knight F5 muna. Atake, gumanon. At nag-Rook H7. Okay. Dapat daw ang tira is Rook B2. Pero lumaki lamang dito ni ano. Na bad move si... Dapat daw ang tira dito is King E3. Tabihan na yung Knight para ma-threat. Pero gumanon, ganon, dito. At dito mga kamatsas, no? Dito ang nakakagulat. Kasi itong Knight E3 mga kamatsas, ang threat is Knight D5. Dodobolin. Nakapokus dito si Esipenko. Ang ginawa niya gumanon para walang Knight D5 check. Dili niya napansin ba? Yung kain dito. Libre yung tore. Ubus. Pildi. Daog naman dito si Wei. Nanalo si Wei, mga kamatsas. Sakit ng pagkatalo ni Esipenko. Aray ko. Winning ka pa. Doon ka pa natalo. No? Yun ang masakit eh. Woo! Grabe. Naipakain ng buo yung tore. At dahil dyan, battle for third place, Esipenko and Yakubuev. Yun ang crucial. Okay? At ito pong si Wei at si Sindarov, battle for trophy and premyo na lang ng pera. Magpapataas ng pera. Bearing pa rin. Pero yung candidates ang pinaka ano talaga dito, prestige. Yun talaga eh. Yan po mga kamatsas, ang report dito sa katatapos lang na semifinal round. And again, paalala po, ongoing na ang ating Kamatsas Friday night. Ayan, oh, saya-saya ko dyan sa poster na yan. Oh. At ang atin pong raffle, Puzzle Weekly Solver mission sa ICC. Tapusin nyo na po 50 over 50. Boom! Padala nyo sa Kamatsas Messenger. Ililista na kita. Lalagyan ko po ng note doon. Raffle entry accepted. Sana manalo po kayo sa raffle bukas sa ating live streaming Tuesday ng ICC. Yan. 5 GCash, 1 500 at 1 1,000 pesos. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.